Nagpalabas na ng anunsyo ang pamunuan ng Barangay Makatpong, Cabanatuan City sa lalawigan ng Nueva Ecija na may kinalaman sa pagkawala at pagkatay ng mga alagang hayop sa kanilang lugar. Patuloy kasi ang natatanggap na ulat ng barangay hinggil dito. Batay sa panawagan ng nasabing barangay na naipost kamakailan sa kanilang Facebook page, hinihimok ang mga residente na maging mapagmatsyag, alerto at maingat sa paligid. Bunsod ito ng may mga ulat ng pagkawala ng mga alagang hayop. Sa pangunguna ng kanilang punong barangay na si Kapitan Rolando Galang Verba, nagpahayag na may mga naiulat na insidente ng pagnanakaw ng mga alaga gaya ng kalabaw at aso. May ilan din kaso ng sadyang pananakit o pagpatay sa mga alagang hayop na pag-aari ng kanilang mga kabarangay. Kakibat ng panawagan ang ilang paalala na dapat gawin ng mga may-ari ng hayop upang maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Tulad na lamang ng siguraduhing nakakandado ang mga kulungan o bakuran ng mga alaga tuwing gabi. Huwag hayaang gumagala ang mga alaga lalo na kapag 10 oras ng gabi. Maging mapagmatsyag sa mga kahina-hinalang tao o sasakyan sa paligid. I-report agad sa barangay o pinakamalapit na tanod ang anumang kahina-hinalang kilos o insidente at magtulungan ang lahat ng pagbabantay sa komunidad. Naniniwala ang pamunuan ng barangay na sa pagkakaisa at pakikiisa ng bawat residente ay ang pinakamabisang paraan upang mapanatiling ligtas ang lugar at mga alaga. Nauna rito na paulat na ang kalabaw na kinatay ay natagpuan sa Purok 7, Barangay Makatpong ay pagmamay-ari ni Lizer Domingo, residente ng Purok 1 sa Barangay Makatpong, Cabanatuan City. Sa halip na yakap ng pagmamahal, kamatayan ang sumalubong sa isang OFW mula sa Riyadh, Saudi Arabia nang saksakin ito ng kanyang asawa gamit ang isang screwdriver dito sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija. Kinilala ang biktima na si Sinel Joy Pagaling, 34 anyos, residente ng Barangay Bagong Barrio, Gimba. Samantalang ang suspect sa krimen ay mismong ang asawa nito na si Manuel Diaz Mendoza, 40 anyos, residente ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayon sa kwento ng ina ng biktima na si Aling Furly Pagaling, nagulat na lamang daw siya dahil sa nangyaring kaguluhan kung saan gamit ang matalim na screwdriver na sinadyang hinasa at pinagsasaksak ng suspect sa dibdib at tagiliran ang biktima sa harap pa ng kanilang 3 anak na humihiyaw at nakikiusap sa kanilang ama na maawa sa kanilang ina. Hindi lamang daw buhay ang nawala, kundi pati ang salaping inuwi umano ni Sinel na aabot sa mahigit 100,000 piso. Matapos ang krimen, ayon daw sa mga kapitbahay, ay may lalaking nakamotorsiklo ang namataan sa bahay ng biktima at nang puntahan ng kapatid ng biktima ang bahay ni Sinel, ay nakita niyang nakakalat na ang gamit ng biktima at nawawala na ang wallet na naglalaman ng pera nito. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Gimba Municipal Police Station, ngunit nananatiling takot ang pamilya ng biktima. Nangangamba para sa kanilang seguridad at ang tanging nilang hiling ang hustisya para kay Sinel Joy Pagaling at mabatid ang motibo at dahilan ng away ng mag-asawa. Magagamit na ngayong pasukan ang bagong gusali ng George M. Padilla National High School o JMPNHS Annex sa Barangay San Isidro, Laur, Nueva Ecija na maaaring maka-accommodate ng mga mag-aaral hanggang grade 10 kasunod ng pagkumpleto dito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa pagtatayo ng isang palapag, 2 silid-aralan na pasilidad na pinondohan sa ilalim ng Basic Educational Facilities Fund o BEFF ng Department of Education o DepEd, ang JMPNHS Annex ay lumipat mula sa paglilingkod sa grade 7 hanggang 9 tungo sa pag-aalok ng buong junior high school para sa pangailangang edukasyon ng mga dumaraming mag-aaral doon.
Ipinliwanag ni Nueva Ecija 2nd District Engineer Robert J. Panaligan na ang 191.25 square meter na gusali ay direktang sumusuporta sa pagpapalawak ng paaralan. Tinutugunan ng patuloy na kakulangan sa silid-aralan at nagpapahintulot sa mas maraming estudyante sa Laur na makapagtapos ng junior high school nang hindi lumilipat sa ibang mga campus. Idinagdag ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz na ang pag-unlad na ito ay nakakatulong na mabawasan ang pagsisikip at nagtataguyod ng mas magandang kapaligiran sa pag-aaral. Nagtatampok ang 4.92 million pesos project ng ceiling fan, blackboards, koridor, comfort room at person with disabilities o PWD accessible ramp.